Ang nakaraan, nakarinig si Jasmine ng boses ng isang babae, habang magkausap sila ni Jemar, at tinanong niya si Mang Rodel kung nagsasabi ba si Jemar ng totoo. At sa pagpapatuloy ng kwento, pumunta si Jasmine sa bayan para mamalengke ng mga gulay at isda para sa pang-araw-araw nilang uulamin, at napadpad siya sa nagtitinda ng mga isda at nakarinig siya ng mga bulong-bulungan tungkol kay Jemar, at isa na dito ang pagiging babaero daw nito at nireregaluhan ang mga nakikilala para magkagusto sa kanya, at kinabahan siya sa narinig, ngunit hindi niya ito seneryoso. Hanggang sa nagkita sila ng dating niyang classmate sa elementarya na nagngangalang Joy, at nagkamustahan ang dalawa. Habang nag-uusap sila, ay nakisingit si Joy sa mga tindera ng mga isda at nagsabing, "Hoy kayo, nagchichismisan na naman, sino naman ang bida niyo sa kwento?" At sumagot ang isa sa mga tindera na nagngangalang Rufina, "Si Jemar yung gwapo na pamangkin ni Aling Charon, umuwi lang yun para makahanap ng babae dito sa atin, babaero daw yun, maraming babae sa Maynila sa trabaho niya." At nang marinig ito ni Jasmine ay agad na umuwi at sabay sabing, "Sige Joy, salamat, baka hinahanap na ako ni Itay." At sumagot si Joy ng, "Teka, usap muna tayo, tagal na tayong hindi nagkikita." At dali-daling umalis na si Jasmine at parang naiiyak sa mga narinig. Chismis lang ba ang lahat o may katotohanan? Umiibig na nga ba si Jasmine kay Jemar? Abangan ang mga kapakapanabik ng kwentong walang kapalit, sa panulat at kathang isip ni Batang Rider.